Upang lumalim sa Biblia, mahalagang maunawaan ang iba't ibang tipan na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan, kabilang ang Noe Covenant. Ang tipang ito ay makikita sa Genesis, kung saan nangako ang Diyos kay Noe at sa lahat ng sangkatauhan na hindi niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda ng tipan, inilagay ng Diyos ang bahaghari sa langit bilang paalala ng kanyang habag at katapatan. Upang mas maunawaan ito, dapat basahin at pag-aralan ang Genesis upang makita ang konteksto ng baha at ang dahilan ng hatol ng Diyos at ang kanyang pangako. Pagkatapos nito, mahalaga ring unawain na ang Noe Covenant ay isang walang kondisyong tipan na nagpapakita ng awa ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ano man ang kanilang katayuan, ang bahaghari ay hindi lamang isang natural na pangyayari kundi isang espiritual na tanda ng katapatan ng Diyos. Sa bagong tipan, ipinakita rin ito ang pangangailangan ng espiritual na kaligtasan kay Kristo. Tulad ng pagsunod ni Noe sa Diyos tapat, dapat din tayong mamuhay ng may pananampalataya, nagtitiwala sa kanyang mga pangako at biyaya sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral, pananalangin at pagsasabuhay ng natutunan. Mas maunawaan natin hindi lamang ang Noe Covenant kundi ang mas malawak na plano ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga tipan. Ang Genesis chapter 6 verse 18 ay nagpapahayag ng pangako ng Diyos kay Noe bago ang malaking baha. Sinabi ng Diyos, ngunit patitibayin ko ang aking tipan sa iyo. Papasok ka sa daong at ikaw ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak kasama mo. Pinakita nito na ang pagtitibay ng Diyos ng kanyang tipan na nangangahulugan, ililigtas niya si Noe at ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagsunod. Ito rin ang unang pagbanggit ng covenant sa Biblia. Nagpapakita ng plano ng Diyos ng kaligtasan sa kabuuan. Talatang ito ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos at ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Bilang mga katiwala ng Diyos, tinatawag tayong makipagtulungan sa Kanya sa pangangalaga ng mabuting nilikha. Sa Genesis, nakita ng Diyos na ang lahat ng kanyang nilikha ay napakabuti, kaya tungkulin nating panatilihin at protektahan ito. Sa Genesis, iniatas niya kay Adan at alagaan ng ingatan ng hardin na nagpapakita ng ating responsibilidad bilang tagapangalaga ng kalikasan. Ang pagiging mabuting katiwala ay nangangahulugan ng pagtangkilik sa malinis na kapaligiran, tamang paggamit ng likas na yaman at pagpapahalaga sa buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa prinsipyong ito. Nakikiisa tayo sa layunin ng Diyos na panatilihin ang kanyang mabuting nilikha para sa mga susunod na henerasyon. Bilang mga ahente ni Kristo, tinawag tayo upang labanan ng kasamaan at katiwalian sa pamamagitan ng katotohanan, katwiran at pag-ibig. Sinasabi sa Efeso, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawa ng kadiliman. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga ito. Ipinapakita nito na hindi tayo dapat maging bahagi ng kasamaan, kundi dapat natin itong ilantad at labanan. At marunong tayo dapat magmahal ng may awa at lumakad ng may pagpapakumbaba sa Diyos na nangangahulugan ng aktibong pagsisikap na iwaksi ang katiwalian bilang alagad ni Kristo. Bilang mananampalataya, dapat tayong umasa sa ganap na pagpapanumbalik ng buong sangnilikha ayon sa pangako ng Diyos. Ang sangnilikha mismo ay papalalayain mula sa pagkaalipin at kabulukan at makakabahagi sa naluwahating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Pinapakita nito na ang kasalukuyang mundo ay magdurusa dahil sa kasalanan, ngunit darating ang araw ng bagong langit at bagong lupa
kung saan mawawala ang sakit, kasalanan at kamatayan. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa pangakong ito ng Diyos, kaya't habang hinihintay natin ito, dapat tayo mamuhay ng may pananampalataya, pagiging mabuting katiwala ng kanyang nilikha at pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo sa iba.